Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw sa inyong lahat. Alam po ninyo, pangkaraniwan sa aming mga pare kapag kami mayroong mga pagawain, katulad sa naging kaso ko, simbahan at kumbento, ang unang pinakaasahan namin dyan, bukod sa mga kaparokyano namin ay mga kaibigan namin at mga kamag-anakan namin. Sapagkat diba't mayroon tayong kasabihan sa oras ng kagipitan, sino-sino ba ang magtutulong-tulungan? Diba yung mga magkakaibigan, magkakamag-anakan. Pero hindi yan ang naging kaso nang magsimula tayong magpatayo ng kumbento, ng rectory, at lalong-lalo na ng simbahan. Totoo po yun. Wala akong nilapitan sa aking mga kaibigan at kamag-anakan. Sa maraming mga nagtatanong, ang isa sa mga dahilan ay ang pagbasa na ating napakinggan. Una, yung unang pagbasa. Ang sabi dito ay, God loves a cheerful giver. Ang Diyos ay nalulugod, minamahal niya ang taong nagbibigay ng masaya. Huwag na po nating palabuin ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi ng pagbasang ito. Ayaw ng Diyos na tayo nagbibigay ng napipilitan. Ayaw ng Diyos na nagbibigay tayo ng nalulungkot tayo, ng mabigat sa ating loob. At hindi natin po pwedeng pikein ng Diyos. At sabihin, Lord, nung magbigay naman ako, nakangiti naman ako, di ba? Sapagkat God sees our hearts. Alam niya kung tayo napipilitan lang. Alam niya kung tayo nalulungkot sa tuwing tayo ay nagbibigay. Kaya't kung tayo magbibigay at malulungkot lamang tayo at napipilitan lamang tayo, manapa, wag na po tayo magbigay. Baka masayang lang. Baka pagharap mo sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, parang nakalimutan niyo po yata na nagbigay ako ng donation sa Our Lady of La Salette Quasay Parish nang nagpapagawa ng simbahan at kumbento si Father Fidel. Baka sabihin ng Panginoon, kasi nakita ko puso mo napilitan ka lang nilapitan ka lang kasi ni Father Fidel para siguro makapagpa-picture lang sa kanya, pero pagtalikod niya, malungkot ka, feeling mo nga, nahabudol ka, at nasabi mo pa ang mga salitang, ang mahal naman ng pa-picture sa kanya. Nakita po ninyo, pati ako nadamay pa kung magkakaganyan, di ba? Ay, iniiwasan ko talagang lumapit. Kahit kanino. Maliban kung ipapatawag ako, maliban kung sasabihin, Father, punta ka dito, may sabihin po ako, may idod. Yun, ibang usapan yun. Pero yung ako ang pupunta, hindi. Kasi baka ako pa'y maging dahilan ng kanilang pagbibigay ng di masaya. Lalo pat nagsimula tayo magpatayo ng simbahan at ng mga pagawain dito nung panahon ng pandemya. Malay ko kung may pinagdaraanan sila, di ba? Malay ko kung nag-struggle sila financially. Malay ko kung meron silang mahalagang pinaglalaanan ng kanilang pera, ng kanilang ipon, ng kanilang naisusubing pera. Tapos lalapit ako, hindi lang makatatanggi sa akin, kahiyaan lang. Mapipilitang magbigay, mag-donate sa simbahan. So sa halip na matulungan ko na sila, nakabigat pa ako kung napilitan lamang sila sa pagbibigay nila, at ayokong magkaganon. Also, aminin ko sa inyo, naghihintay din naman ako sa mga kamag-anak na kaibigan ko kung kailan sila finally makapagbibigay na ng masaya, ng maluwag sa kalooban nila kahit hindi ko sila lapitan, di ba? Kasi ako'y magtatatlong taon na dito hanggang wala pa. Joke lang. But the point is, while it is valid na huwag muna tayo magbigay sapagkat di pa tayo masaya o baka tayo napipilitan lang, hindi naman po pwedeng forever na lang na ganyan. Especially when we really have to give in times of need.
Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, kapag tayo susunod sa Kanya, and paraphrasing that, kung tayo tutulong for the sake of the kingdom, huwag na natin ipagpaliban pa. Okay, granted for the sake of argument, ayaw mong napipilitan ka, dapat hindi ka mahirati sa ganyang dahilan. Dapat mag-get over ka dyan. Dapat magbigay ka rin naman. And so ask God for the grace for you to become a cheerful giver. And that is tantamount to asking God to increase your faith. Yes. Kung tayo ay hihiling sa Panginoon, Lord, tulungan mo kong magbigay ng masaya, ng maluwag sa kalooban ko. Ang equivalent na dasal nun, Lord, patatagin mo pa ang pananampalataya ko. Dagdagan mo pa ang panghihina ng pananampalataya ko. Because cheerful giving has something to do with deep faith. Ang taong nagbibigay ng masaya, ng maluwag sa kalooban niya, ay yung taong sumasampalataya talaga sa Kanya. Kasi siya naman ang may sabi, nalulugod ako at minamahal ko, iniibig ko ang mga taong nagbibigay ng masaya. Kung naniniwala kang minamahal ka ng Diyos, lalo pa kapag nagbibigay ka, ibig sabihin nun, naniniwala kang hindi Kanya pababayaan. Sapagkat ganun ang mga minamahal. At ang sabi pa, di ba, sa Acts 20:35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa sumatanggap. Sapagkat ang sinasabi doon ay kapag nagbigay tayo, ibabalik ng Panginoon ang ating ibinigay ng higit pa sa ating mga nakayanang ibigay. Ito yung sinasabi nating siksik, liglig at umaapaw pa. Sapagkat God in His generosity can never be outdone. Kung mabuting tao ka, patutunayan niya at paparamdam niya sa iyo na mas mabuti siya. Kung hindi tayo magbibigay ng masaya at maluwag sa ating kalooban, ibig sabihin hindi natin pinaniniwalaan ang lahat yan. Ibig sabihin meron tayong agam-agam. Ang Diyos ba'y po pwedeng magsinungaling? Tayo po pwede pa, pero ang Diyos hindi. Kapag sinabi niya, tinutuon niya, ako ang katotohanan. Hindi nga ba't yan ang sabi niya? Ang sabi niya sa pamamagitan ni Propeta Malakias, ibigay niyo sa akin ang buo, ang 10 ng inyong ani, o yun yung 10 sa aking tahanan, upang makatugon sa pangangailangan o pagkasaayos sa aking tahanan. At subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko ibukas ang bintana ng langit upang ibuhos sa inyo ang pagkapala ko. Yun ang sabi niya. Subukin daw natin siya. Kailan ba tayo nagpapasubok sa tao? Kailan ba natin sinasabi, sige, pustahan tayo. Sige, subukan mo ako. Kailan mo sinasabi yun? Hindi ba't kapag ikay sigurado? Come to think of it, tao ka lang naman. Pupwedeng magkamali ka pa rin. Pupwedeng magkulang ka pa rin kahit na sigurado mo na yan. So ibahin natin yung pagdedare ng Diyos na subukin natin siya sa larangan ng pagbibigay. Kung hindi niya buksan ang bintana ng kalangitan upang ang pagkapala niya ay ibuhos niya sa atin bilang kapalit ng ating pagbibigay ng masaya, ng maluwag sa ating kalooban at ng walang alinlangan, hindi natin siya masusubukan. Ang diferensya kasi sa atin naninigurado tayo. Kung yung bang ibibigay kong ito, babalik sa akin, nangangailangan din naman ako. Mahirap na. Baka pag nagbigay ako, hindi bumalik. Para tayo naghahangad agad ng bunga nang hindi muna tayo nagtatanim. O di ba dapat magtanim muna bago tayo maghangad ng bunga? Magtanim ka muna. Kaya nga sabi sa ating Ebanghelyo, unless a grain of wheat falls and dies to the ground, it remains a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. So kumbaga, sa buto, kung isa-segue natin yung unang pagbasa sa Ebanghelyo, dapat tayo, mamatay muna tayo sa ating sarili. Mamatay muna tayo, matanim muna tayo. And it means, mamatay muna tayo sa pagiging sigurista, sa pagiging selfish natin, sa pag-isip ng kapakanan lang natin. Mamatay muna tayo sa yabang natin. Mamatay muna tayo sa pagiging kuripot natin. Mamatay muna tayo sa pag-aalinlangan natin. Mamatay muna tayo sa takot natin. Mamatay muna tayo sa mga reservations natin. At doon natin mararanasan ang pagkapala ng Panginoon natin. Magpatanim muna tayo. Maghasik muna tayo. Mamatay muna tayo sa ating sarili upang maranasan natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay. Doon pa lang natin mararamdaman ang paggalaw at pagkilos ng Kaniyang mga kamay. Kaya, pairalin muna natin ang ating pananampalataya upang tayo ay lubos, masaya,
walang pag-aalinlangan at bukal sa loob nating tayo makapagbigay. So that's it, brothers and sisters. Lahat tayo gusto nating magbigay, pero kung nakakaramdam tayo ng reservation sa pagbibigay, hindi maluwag sa ating kalooban at nalulungkot pa tayo kapag minsan, I'm sorry, pero ibig sabihin nun, mahina ang ating pananampalataya sa Kanya. Nabibilang tayo sa mga taong may pananampalataya na patay o naghihingalo na sapagkat walang gawa. Ang pananampalataya na may gawa ay may pagkakawang gawa. Kalakip ang pananampalataya na hindi siya magpapabaya. Father, kahit naman kuripot ako, mayaman naman ako. Pwedeng sabihin mo yon kasi applicable sa iyo yung salita o kasabihang talagang magiging mayaman. Kuripot nga Pero mind you, pwede rin maging applicable sa iyo yung sinasabi sa Ebanghelyo na mayaman sa mata ng tao pero dukha naman sa mata ng Diyos. At sigurado ko, hindi mo nanaisin yan. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lord, tulungan mo kong magbigay ng maluwag sa kalooban ko, ng masaya. Patatagin mo at palalimin mo pa ang pananampalataya ko. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magbigay. Hindi lamang po ako humihingi ng stable na trabaho, negosyo, na mapagkakakitahan ko para ako'y makapagbigay sa iba, lalo na sa aking pamilya. Humiling din po ako na dagdagan mo. Patatagin mo pa ang pananampalataya ko. Sa may mga pagkakataong nagkukuripot ako sa pagbibigay, hindi lang ng pera, kundi ng talento, ng panahon, ng presensya, ng buhay ko. Iniisip ko kasi baka masayang lang, baka hindi lang din ma-appreciate, at baka walang maging kapalit. Lord, increase my faith. Hallelujah! Sa tanong na paano ako, hallelujah, may pagkatiwala ko sanang buhay ko sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin sa tanong na paano ako, ikaw sana ang maging sagot ko. Nang bukal sa loob ko at matibay na pananampalataya na meron ako. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikit pa sa inaasahan mo, hindi masasayang lahat ng pag-ibigay mo. Ikaw ay nag-iimbok ng kayamanan sa kaharian. Kung lalapit ka kay Jesus, walang nasasayang kahit hindi ito pinapahalagahan sapagkat yan ay nakikita at batid ng buong may kapal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Iparamdam mo
Ipakita mong mabait ka ng bukal sa kalooban mo ng totoo sa puso mo. At mararamdaman mo ang pagiging napakabuti ng Diyos sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay tumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-isiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, San Lorenzo, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging mga problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa buhay ko, bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuturing mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos na may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at mga pinapadalang pagtulong. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people
once again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at La Salette.